Hindi pa man umaarangkada, may pag-alma na agad ang ilang transport group sa service contracting program ng gobyerno. Para kasi ma-monitor ang biyahe ng mga lalahok na tsuper, kakailanganin ng Global Positioning System o GPS na sila na naman daw ang gagastos. Nakatutok live si Salima Refran. Salima! Mel Emil, mababa ang pasahe at agapay sa mga driver sa gitna ng taas presyo ng langis. Yan ang hangad ng service contracting program ng pamahalaan. Pero tanong ng mga nakausap naming driver at pasahero, makikinabang nga ba talaga sila sa programang ito ng pamahalaan? Ilalathala pa lang ng Department of Transportation at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga panuntunan sa pagsali sa inanunsyo ng Pangulong Service Contracting Program. Pero tinataya nilang 50,000 pampublikong sasakyan ang lalahok sa nationwide implementation ng programa sa 823 na mga ruta. Para sa mga pasahero, may 20% na discount kapag sasakay sa mga jeep, UV Express at bus na bahagi ng programa. Dagdag pa yan sa 20% discount mo kung ikaw ay estudyante, PWD o senior citizen. Tinatayang 15 milyong pasahero raw ang makikinabang dito. Sa mga PUV naman nakalahok sa programa, mabibigyan sila ng 30 hanggang 100 pesos na bayad sa kada kilometro. Pero may cap yan na 100 kilometro kada araw. Pag sumobra dyan, ninabayad ng gobyerno. Pero paano ba mamamonitor ng gobyerno ang biyahe ng mga tsuper para sila'y mabayaran ng tama? Sabi ng DOTR sa pamamagitan ng GPS o Global Positioning System, kailangan kumuha ng gadget para matukoy ang real-time na lokasyon ng mga PUV. Pero pwede rin naman daw sa pamamagitan ng manual monitoring ng LTFRB, LTO, PCG at MMDA. Nakipag-usap na rin po ang LTFRB with I think 22 GPS providers at kinausap natin sila ng babaan nila yung presyo ng kanilang GPS at sila naman po ay sumang-ayon 500 pesos na lang po yung kanilang renta ng GPS per monthly. Umaalma dito ang ilang transportation group. May mga service provider po ng GPS na lumapit sa LTFRB. Mas mauuna naman po ulit kikita sa amin yun kasi kailangan namin bumili ng GPS para ma-monitor po yung kung ilang kilometro po yung tinakbo po namin. Sa komputasyon ng DOTR, kung aabot sa 5,000 piso makokolektang pasahay ng isang jeepney driver, hindi mababa sa 1,000 piso maiuwi niya sa programa kada araw. Nakaawas na raw dyan ang diskwento sa pasahe, diesel at boundary ng jeep. Hindi pa kasali rito ang inihahandang 10 pisong kada litrong subsidiya ng gobyerno. Kada unit ay may maximum allocation na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Magsisimula ang rollout ng fuel subsidy sa NCR at mauuna sa Commonwealth. Palalawakin din ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang sa mapatupad ito sa buong bansa. Kasi 10 piso, maliit na bagay lang po yan kung tutusin. Pero that will start them off for the day. Yung 300, yung 30 liters a day sa 10 piso bawat litro, that's around 300. That can start them off to roll in para makapag-collecta ho sila. No? So this is one of many programs na nakahilera po sa ating gobyerno. Ang 3 dekada ng jeepney driver na si Roberto Corpin, bagamat umaasang makakatulong ang service contracting program, napaso na raw dati nang sumali siya noong pandemya. Buwan raw ang inabot noon bago nila nakuha ang bayad sa kanila. Maganda yan. Kung maganda rin yung pagbigay sa mga driver. Kasi sa amin kasi araw-araw ang pera kailangan namin. Kasi pandiesel eh. Hindi naman kasi pwede utang sa gasolinahan eh. Kung bigayan, matagal, buwan-buwan, tapos hindi mo naman makukuha, kawawa driver. Sabi ng operator na si Basilio Henyoso, sana raw ngayon, diretso na sa driver at operator ang kita. Yun na nga, dumadaan pa sa ibang tao, hindi naibigay lahat para sa driver. Eh nababawasan pa. Pagtitiyak ng DOTR, diretso sa bank account o e-wallets ang bayad sa mga tsuper at operator. Nagutos tayo sa LTFRB na ang payment nito must be 3 to 5 days.
Hindi na po tulad dati na aabot ng 1 buwan kasi it defeats the purpose, it defeats the program. Pabor naman ang mga pasaherong nakausap namin sa diskwentong pangpasahe. Mas okay po kasi mas gagaan po yung para po sa budget ng transpo. Kawawa din yung mga pumapasada which is nauwi nila sa bahay 200 to 300. So sila yung bumabiyaheng magdamag po. Makakatipid. Pagka nagbigay ng 40% ba yun, di pabor sa amin yun mga senior. May babala naman ng DOTR sa mga nais magsamantala. Makikiusap po muna ako sa inyo. Lahat naman po tayo ngayon ay apektado sa krisis. Sana huwag niyong isiping pagsamantalahan pa ang ating mga commuters pasahero. Kasi po makakaasa kayo na mapipilitan po talaga kaming i-revoke, isuspend ang iyong prangkisa at hindi lang po kayo tatanggalin sa programang ito. Imilang sagop lamang ng service contracting program ay yung mga PUV na nakabase sa ruta at hindi sa destinasyon. Ibig sabihin hindi kasali ang mga taxi, TNVS at motorcycle taxi. Hindi rin sila kasali pa doon sa fuel subsidy. Pero sabi naman ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II ay nasa first phase pa lamang ang pagpapatupad nito. Yan muna latest mula nga dito sa Quezon City. Emil.